So yun nga, i-explain ko muna kung anong sinasabi. Pinagkailangan ko pa kayo. Best friend kita mo, may gano'n. Alright! According to my report, ang kaulalang panlipunan ay marami ang batayan, hindi lamang isa, not just one, but tatlo. Alright! Sinasabi, okay, eto, seryoso na talaga. Kunyari, masasabi natin na ang isang bayan ay maunlad, depende sa ating pangangailangan. Kunyari, kayo ang isang bayan, at ako ang namumuno sa inyo. Ibabase ko yung mga basikong pangangailangan nyo para masabi ko na tayo ay ganap ng maunlad. Kunyari, sa papel, yan. Hindi nyo na kailangan ng papel kasi lahat kayo ay... Sige, eto na talaga, sa bayan na lang. Sabihin na natin yung mga tao doon, ayon sa survey, ang mga tao doon, hindi na nila kailangan ng damit, hindi na suliranin ng doon, damit. O, di ba? Kasi maunlad na sila. Ang kailangan na lang nila, yung mga pang-kaligayahan na lang nila. So, hindi na yung mabibigat na problema iniintindi ng bayan na yun. So, masasabi na, progresibo na yun, maunlad na. So, may batayan ako. Hindi lang basta nagre-report ako dito, syempre, I have my basis. Yeah. According to Michael Todaro, may uncle, isang mga ekonomista na ayon sa kanya ay may tatlong ang batayan ng isang maunlad na lipunan. Unang-una, bakit nasagana tayo sa material na bagay? Syempre, mabubuhay ba tayo kung walang material things? Hindi, di ba? Hindi tayo pwedeng mabuhay na, sabi nga nila, the survival of the fittest. Di ba namin sabihin mo na? So, yun na yun. Yun yung mga kailangan natin edukasyon, transportasyon, lahat ng may lotion. Sa material things. Ikalawa, malawak ang kalayaan ng mga tao dito. So, paano mo masasabing malawak? Nakakagalaw tayo ng maayos. Hindi forbidden yung maggalaw natin. Ang malalim yun. Wala akong thesaurus, kaya huwag nyo nang tanong yung meaning yun. Kumbaga, meron tayong kalayaan na gumanap sa mga bagay na gusto nating mangyari. Huwag mo na i-video, nakakasya. Ayan. So, tayo, bilang demokratikong bansa, minsan nga, feeling ko para sa akin, sa aking palagay, ayon sa aking research, ayon sa aking obserbasyones, tayo ay, parang minsan, lumalagpas na tayo sa limitasyon bilang isang demokratikong bansa. Dahil nandiyan ang media. Masasabi ba natin, hindi tayo demokratiko, nandiyan ang media na minsan sumusobra sa pagbabalita. Di ba, Ma'am No? Let's proceed to the ikatlo. So, ikatlo. Mataas ang dignidad ng mga tao dito. So, ayun nga, napakalaking bagay ng kahirapan ng bansa na nakakaapekto sa dignidad ng tao. Bakit? Kasi kung mahirap ka, mapipilitan kang gumawa ng mga illegal na bagay. Mapipilitan ka mandorobo. Sabi nga nila, dala na matinding pangangailangan. Diba? Napakalaking problema ng bansa, ito din ang prostitusyones. Yan, ang prostitution, dala rin niya ng kahirapan. Murder, pagpatay, o pag-kidnap. Diba? So, dahil dyan, sa kahirapan, bumababa ang ating wait lang, nabubulol ako. Bumababa ang ating dignidad bilang tao. So, napakahalaga na masabi na ang isang lipunan ay ganap na maunlad. Bakit? Dahil pag tinanong sa ibang bansa sa globalisasyon. So, sasabihin ang Pilipinas, may mataas na dignidad ng mga tao dyan dahil ganap na maunlad tayo. Dahil dito, nagiging ligtas din tayo sa mga pwedeng kapahamakan na dala ng ating kapaligiran. Siyempre yun nga, kasama na dun yung sa dignidad, diba? Sa palagay nyo ba kung ang ating bansa ay hindi maunlad, siyempre parang feeling ko wala nang ligtas na lugar na pupuntahan ng lahat ng tao kasi lahat doon may kriminalidad ng nagaganap.